Naisip mo na ba na baka ang paulit-ulit mong ginagawa araw-araw, nang hindi mo namamalayan, ang siyang dahilan kung bakit ordinaryo lang ang buhay mo? Parang imposible, di ba? Pero paano kung sabihin kong hindi kakulangan sa sipag o talino ang problema, kundi isang di nakikitang, tahimik na pattern ng pag-isip na siyang sumisira sa lahat? Nagsusumikap ka, may malalaking pangarap, pero sa huli pakiramdam mo'y nananatili ka sa parehong lugar. Iyan mismo ang nais kong pag-usapan natin ngayon. Sa loob ng maraming taon, naniniwala akong wala akong magiging magandang kinabukasan, hindi dahil sa kulang ako sa pagnanais, kundi dahil sa may isang tinig sa loob ko na paulit-ulit na nagsasabing hindi ako sapat. Dala-dala ko ang kaisipang ito araw-araw na parang isang katotohanan, at ito mismo ang uri ng paniniwala na nagiging di nakikitang ugali na nagbubuklod sa milyon-milyong tao sa isang ordinaryong buhay. Napansin mo na ba kung gaano kadalas kang nagigising at, bago pa man magsimula ang araw mo, iniisip mo na agad na wala kang magagawa, na wala kang pag-asa, na hindi para sa'yo? Ang kaisipang iyan, kahit gaano pa kaliit, ay siyang pundasyon ng iyong realidad. Para bang bawat nakakapigil na ideya ay isang ladrilyo na inilalagay mo sa pagtatayo ng isang kulungan na iyong itinatayo mismo. Ang ugaliing ito ay napakatahimik na hindi man lang namamalaya ng karamihan sa mga tao na dala-dala nila ito. Ito ay ang paniniwalang marumi o napakahirap makamit ang pera. Ito ay ang paniniwalang pribilehyo lang ng ilan ang kaligayahan. Ito ay ang paniniwalang ang tagumpay ay nakasalalay sa swerte o mga koneksyon na wala ka. Ang mga ideyang ito ay paulit-ulit na nasa isipan mula pagkabata, madalas na nagmumula sa mga mabubuting magulang, guro, o maging sa lipunan. Nakarinig ka na ba ng taong nagsasabing para kumita ng malaking pera ay kailangang henyo o may mamahaling diploma? Lumaki ako na may ganyang paniniwala. At dahil naniniwala ako, nakontento na ako sa mga trabahong hindi ako umaasenso. Pagpapalit ng gulong, paglilinis ng sasakyan, pagtanggap ng anumang trabahong darating. Para bang ang buhay ko ay nakalaan sa pagiging ordinaryo. At sa puntong iyon, may nangyaring kakaiba. May isang lalaki na nagbigay sa akin ng isang libro at sinabi, sundin mo ito ng maayos hanggang sa malaman mong nagsisinungaling ako. Hindi ko alam, pero sa sandaling iyon ay hinamon akong sirain ang isang ugali na nagbubuklod sa akin sa loob ng maraming taon. Hanggang noon ay naniniwala akong nakasulat na ang tadhana ko, na ang kakulangan ko sa pag-aaral at talino ay nagtakda na kung sino ako. Ngunit ang hamon na iyon ay nagbago ng takbo ng buhay ko. Sinimulan kong mapagtanto na hindi ang aking mga resulta ang humuhubog sa aking mga paniniwala, kundi ang kabaligtaran, ang aking mga paniniwala ang tumutukoy sa aking mga resulta. Pag-isipan mo ang iyong buhay ngayon. Ilang beses ka na bang sumuko bago pa man subukan dahil naniniwala kang hindi ka kaya? Ilang oportunidad na ang dumaan sa harapan mo at hindi mo man lang napansin dahil sinasabi na ng ugali ng paninisira sa sarili na hindi iyon para sa iyo. Ang ugaliing ito ay gumagana tulad ng isang baluktot na lente. Maaaring nasa harapan mo ang pinakamagandang oportunidad sa iyong buhay at gayunpaman ay ang mga limitasyon lang ang iyong nakikita. Ganun ang nangyari sa akin. Naglilinis ako ng sahig ng $30 kada buwan, at sa halip na mag-isip ng maliit, nagsimula akong mag-isip ng iba. Pareho pa rin ang trabaho, pero ang pananaw ko ay hindi na ang pananaw ng isang taong limitado. Sinimulan kong makita ang pag-unlad, sinimulan kong makita ang mga posibilidad, sinimulan kong maniwala na maaari itong dumami. At bigla, sa loob ng wala pang 5 taon, kumikita na ako ng mahigit sa $1,000,000. Ngunit ang punto hindi ang pera mismo, kundi ang patunay na ang di nakikitang ugali ng paniniwala sa sarili mong mga limitasyon ay mapapalitan ng isang bagong ugali, isang ugali na nagpapalaya. Karamihan sa mga tao ay hindi ito napagtatanto. Naniniwala silang masyadong nagsusumikap sila at gayunpaman ay hindi sila umaasenso. Ngunit talaga bang ang pagsusumikap ang nagbubuklod sa kanila, o ang pag-isip na daladala nila kapag nagigising sila araw-araw? Ang katotohanan ay ang mundo ay puno ng mga taong nagpupumilit, nagsisikap, may talento, ngunit nananatiling nakatigil dahil daladala nila ang tahimik na paniniwalang hindi nila kaya. Naalala ko ang mga gabi na nahihiga akong pagod, nakatingin sa kisame, at ang pag-aalinlangan ang bumabalot sa akin, magbabago kaya ang buhay ko balang araw? At marahil ay tinanong mo na rin ang iyong sarili ng ganyang tanong. Ang pagkakaiba ay pinili kong hamunin ang pag-aalinlangang iyon, samantalang ang karamihan ay sumusuko na lang. Ang ordinaryong buhay ay hindi nagmumula sa kakulangan ng mga oportunidad, nagmumula ito sa walang malay na pag-uulit ng mga limitadong paniniwala.
At habang hindi ka tumitingin sa loob at kinikilala ang di nakikitang ugali na ito, patuloy kang maglalakad sa paikot, gaya ng ginawa ko sa loob ng maraming taon. Ang malaking pagbabago ay kapag naunawaan mo na ang ugaliing ito ay maaaring palitan. Ang parehong espasyo sa isip na ngayon ay pinupuno ng mga pariralang tulad ng hindi ko kaya, wala akong paraan, hindi para sa akin, ay maaaring mapuno ng mga bagong pahayag na nagbabago sa iyong pananaw. Ang isip ay hindi nagtatanong kung ang paulit-ulit mong sinasabi ay totoo o hindi, tinatandaan lang nito. At ang iyong tinatandaan, iyon ang iyong mabubuhay. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mga taong mukhang ordinaryo ay nakakamit ang pambihirang mga resulta. Dahil may malay tao silang pumili na ulitin ang mga bagong pattern hanggang sa maging natural na ito sa kanila. Kung mayroong isang bagay na kailangan mong maunawaan ngayon, ay ang iyong kasalukuyang buhay ay direktang refleksyon ng mga di nakikitang ugali na daladala mo sa iyong isip. Ang pera na mayroon ka, ang trabahong ginagawa mo, ang mga oportunidad na dumarating o hindi dumarating, lahat ng ito ay sumasagot sa tahimik na ugaliing ito. At ang magandang balita ay, tulad ng pagbabago ko, ang sinuman ay maaaring magbago. Maaari kang magbago. Ngunit ang unang hakbang ay ang kilalanin na umiiral ang ugaliing ito, na naroon ito sa loob mo, at hindi ito mawawala mag-isa. Kailangan mo itong palitan. Kailangan mong magdesisyon, ngayon, na hindi ka na mabubuhay na bilanggo sa ilusyon na hindi mo kaya. Sapagkat ang katotohanan ay kaya mo, at kaya mong higit pa sa inaakala mo. Ang isipan ng tao ay gumagana sa isang paraan na kakaunti lang ang nakaunawa. Ang lahat ng iyong madalas na inuulit ay magiging isang pattern, at ang pattern na iyon ay magiging iyong pagkakakilanlan. Ang iyong paniniwala, kung ano ang iniisip mo tungkol sa sarili mo at sa mundo, ay hindi nagmumula sa wala, kundi sa patuloy na pag-uulit. Ang problema ay ang karamihan ay inuulit ang mga ideya ng kakulangan, ng limitasyon, ng takot, at ito ang lumilikha ng buhay na kanilang nararanasan. Ilang beses mo na bang napansin na nagigising ka na iniisip ang mga bayarin na kailangan mong bayaran, ang mga hirap na iyong kinakaharap, ang mga bagay na hindi mo makuha? Ang ganitong uri ng pag-iisip, kapag inuulit araw-araw, ay tinatanggap ng iyong isip bilang isang katotohanan, kahit na hindi naman. Malinaw na naranasan ko ito. Nang magsimula ako sa aking unang negosyo, wala akong karanasan, wala akong pinag-aralan, wala akong anumang maliwanag na dahilan para maniwalang magtatagumpay ako. Ang alam ko lang ay maglinis ng sahig. Ang unang kontrata ko ay nagbabayad lamang ng $30 kada buwan, at sinumang makakita ay sasabihin walang kwenta yon. Ngunit may isang bagay sa loob ko na nagsimulang magbago, dahil hindi ko na inuulit ang ideya na maliit iyon, inuulit ko ang pananaw na maaari itong lumago. Naglilinis ako ng isang sahig, ngunit sa isip ko ay nakikita ko na ang sarili kong naglilinis ng 100. At ang pag-uulit na yon, ang patuloy na imaheng aking pinanghahawakan araw-araw, ang nagtulak sa akin na sa loob ng wala pang 5 taon ay kumikita na ako ng mahigit sa $1,000,000. Hindi ito nangyari dahil nakahanap ako ng perpektong negosyo, kundi dahil inuulit ko ang isang bagong paraan ng pag-isip. Naniniwala akong maaari akong lumago, at ang isip ko ay nakahanap ng mga paraan upang gawing katotohanan yon. Ganito ito gumagana, ang iyong inuulit sa katahimikan ng iyong isip, araw-araw, ay siyang iyong mabubuhay. Kung inuulit mong wala kang swerte, magsisimula kang makakita lamang ng mga sitwasyon na nagpapatunay niyan. Kung inuulit mong wala kang magiging pera, kukumbinsihin mo ang iyong sarili na walang mga oportunidad at hindi mo napapansin ang mga nasa harapan mo. Ngayon, kinukumpirma na ng agham ang aking natutunan sa karanasan. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang utak ay lumilikha ng mga bagong koneksyon ng neuron ayon sa pag-uulit ng mga pag-isip at pag-ugali. Sa madaling salita, literal mong hinuhubog ang iyong utak sa iyong pinipiling ulitin. At kung ang karamihan sa mga tao ay inuulit ang mga pariralang nagpapahayag ng pagkatalo, ano kaya ang nililikha ng kanilang utak? Iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang palaging nabubuhay sa parehong mga problema, nakakaharap sa parehong mga paghihirap, na parang nakakulong sila sa isang walang katapusang ikot. Ang pag-ulit ay napakamakapangyarihan na maaari nitong baguhin maging ang imposible sa katotohanan. Isipin ang mga atleta na may mataas na kakayahan. Inuulit nila ang parehong galaw ng libu-libong beses hanggang sa ang katawan ay otomatiko na itong gagawin. Ang isip ay gumagana sa parehong paraan. Kailangan mong sanayin ang isang bagong pattern ng pag-iisip hanggang sa maging natural na ito sa iyo.
Hindi ko kailangan ng pambihirang katalinuhan o diploma sa unibersidad para umunlad, kailangan ko lang ng disiplina sa pag-isip para ulitin, araw-araw, ang ideya na maaari akong lumago. Marahil ay nakakulong ka sa isang pattern na paulit-ulit na nangyayari sa loob ng maraming taon. Marahil ay inuulit mo sa isip na hindi ka maaaring magpalit ng trabaho dahil huli na. Marahil ay inuulit mo na hindi ka maaaring magkaroon ng mas magagandang relasyon dahil lagi itong nagkakamali. Marahil ay inuulit mo na wala kang magiging sapat na pera dahil walang nakamit sa iyong pamilya. Ngunit paano kung tumigil ka ngayon at magsimula kang ulitin ang isang bagong kwento? Paano kung sa halip na palakasin ang takot, palakasin mo ang pananaw ng iyong nais makamit? Napansin mo na ba na ang isang bata ay natututo ng anumang bagay sa pamamagitan ng pag-uulit, maging ang isang ganap na bagong wika? Ang utak nito ay hindi nagtatanong kung mahirap o hindi, tinatandaan lang nito. At ang iyong isip ay patuloy na gumagana ng ganoon kahit sa pagtanda. Naalala ko ang mga gabi na bago matulog, pumipikit ako at iniisip ang aking mga kontrata na lumalaki, ang mga kliyente na dumarating, ang mga opisina sa ibang mga lungsod. Ito ay isang pag-uulit na sa simula ay parang isang pantasya. Ngunit ginagawa ko ito araw-araw. Hanggang sa naging natural na sa akin ang maniwalang mangyayari iyon. At nangyari na. Hindi dahil espesyal ako, kundi dahil pinalitan ko ang ugali ng pag-uulit ng mga limitasyon sa ugali ng pag-uulit ng pag-unlad. Kung gusto mong baguhin ang iyong buhay, kailangan mong magsimulang magbigay pansin sa iyong inuulit. Hindi lamang sa mga salitang iyong sinasabi, ngunit higit sa lahat sa mga iniisip mo kapag walang nakikinig. Sa mga tahimik na sandaling iyon ay itinatanim mo ang mga binhi ng iyong kinabukasan. Ang iyong inuulit sa iyong isip ay ang siyang bumubuo sa realidad na iyong mararanasan bukas. At kung talagang gusto mo ng ibang buhay, kailangan mong piliin ng may malay kung ano ang mga ideya na iyong ulitin hanggang sa maging bahagi na ito ng kung sino ka. Ang takot at pag-aalinlangan ay, sa loob ng mahabang panahon, ang mga pinakamalaking magnanakaw sa buhay ko. Pinipigilan nila akong gumawa ng simpleng mga hakbang, ini-stop nila ako sa mga sitwasyon na maaaring nagbago ng lahat. Ilang beses mo na bang hindi tinanggap ang isang oportunidad dahil bumulong ang pag-aalinlangan na hindi mo kaya? Ilang beses ka na bang nagtago dahil sa takot na mabigo sa halip na subukan? Kilala ko ang pakiramdam na ito nang higit pa sa sinuman. Takot na takot ako kaya hindi ko man lang mayaangat ang aking kamay para magtanong sa publiko. Sa ilang mga pagkakataon, bumibilis ang tibok ng aking puso, naninigas ang aking lalamunan, at kinukumbinsi ko ang sarili ko na mas mabuting manahimik na lang para hindi mapahiya. Ngunit sa loob ko ay may matinding pagnanais na ibahagi ang aking natutuklasan. Alam kong nakahanap ako ng isang bagay na mahalaga, na maaaring magbago ng buhay ng ibang tao, ngunit kasabay noon ay pinaniniwalaan ako ng takot na walang makikinig sa akin. Noong panahong iyon ay narinig ko si Earl Nightingale na nagsasabing lahat tayo ay may malalim na reserba ng talento at kakayahan sa loob natin. Paulit-ulit kong narinig ang mensaheng iyon. At gayunpaman, kahit paulit-ulit kong naririnig, hindi ko ito lubos na naiintindihan. Hanggang isang araw, sa harapan ng 1,000 tao, nakikita si Bill Gove sa entablado. Ang mga salitang iyon ay nag-ayos sa loob ko na parang isang piraso na sa wakas ay nakahanap ng lugar nito. Naunawaan ko na ang takot na pumipigil sa akin ay hindi isang katotohanan, isang ugali lamang ng pag-isip. Isa ito sa mga pinaka-emosyonal na sandali ng buhay ko, dahil doon ko napagtanto na hindi pala ako limitado ng kakulangan ng talento, kundi ng paniniwala ko na kulang ako. Marahil ay ganito rin ang nararanasan mo ngayon. Baka nga pinipigilan mo ang sarili mong magsimula ng negosyo, humingi ng pagtaas ng sahod, o tanggapin ang isang proyekto, dahil lang sa duda na hindi mo kaya. Pero ang totoo, ang takot ay hindi hudyat ng imposibilidad, ito ay senyales na nasa harap ka ng isang bagay na maaaring magpalawak ng iyong buhay. Ang problema, karamihan sa atin ay iniinterpretang panganib ang takot at umatras na lang. At sa bawat pag-atras mo, lalo pang nagiging malakas ang gawin mong manatili sa iyong comfort zone. Naalala ko noon, inimbita ako para magsalita sa publiko, at alam kong ito na ang pagkakataon kong maiparating ang mensahe ko. Tila ba ako'y nilalamo ng takot kaya muntik ko ng tanggihan. Nanginginig ako, pinagpapawisan ang mga kamay, at iniisip ko ang lahat ng posibleng pagkabigo. Pero nagdesisyon akong harapin ito. Pagkatapos kong magsalita, napagtanto kong walang tumawa sa akin, walang nanghusga sa akin gaya ng inaakala ko. Sa halip, maraming tao ang lumapit para magpasalamat.
At noong araw na yon, umiyak ako dahil sa ginhawa, dahil napagtanto kong walang kapangyarihan ang takot, maliban na lang kung bibigyan ko ito ng kapangyarihan. Ilang oportunidad na kaya ang napalampas mo dahil sa duda mong hindi ka kaya? Ang duda ay isang tahimik na magnanakaw. Dahan-dahan itong pumapasok sa isipan, kinukwestiyon ang iyong mga ideya, ninanakaw ang iyong enerhiya, hanggang sa sumuko ka na lamang. At ang pinakamasakit, hindi mo na malalaman kung ano sana ang nangyari kung sinubukan mo. Iyan ang presyo ng pag-aalinlangan, hindi ka lang nawawalan ng pagkakataong manalo, kundi hinahatulan mo rin ang sarili mong mabuhay sa pag-isip kung ano sana ang naging buhay mo. Ipinakikita ng mga pag-aaral na mas pinagsisisihan ng karamihan sa tao ang mga bagay na hindi nila ginawa kaysa sa mga bagay na ginawa nila at nabigo. Dahil ang pagkabigo ay may itinuturo, nagpapalakas, pero ang kawalang gawa, dahil sa takot ay walang itinuturo, nananatili ka lamang kung saan ka naroon. Ang takot at ang pag-aalinlangan ay parang mga di nakikitang tanikala na pumipigil sa libo-libong tao sa mga trabahong ayaw nila, sa mga relasyon na hindi sila masaya, at sa mga buhay na mas maliit pa sa kaya nilang mabuhay. Natutunan ko na hindi naman talaga nawawala ang takot, pero magagamit ito bilang gasolina. Ngayon, sa tuwing nakakaramdam ako ng takot, itinuturing ko na itong senyales na malapit na akong umunlad. At inaanyayahan ko kayong gawin din ito. Isipin ang isang bagay na iniiwasan mo dahil sa duda at takot. At kung sa halip na umatras, magagawa mo lang bang gumawa ng isang hakbang patungo rito? Hindi kailangan maging perpekto, hindi kailangan maging malaki, isang hakbang lang. Ang maliit na kilos na ito ay maaaring makasira ng isang siklo ng maraming taong pagkaparalisa. Ang pagkakaiba ng mga taong may pambihirang buhay at ng mga taong may ordinaryong buhay ay madalas na nakasalalay dito, kung paano nila haharapin ang takot at ang pag-aalinlangan. Ang mga nananalo ay hindi ang mga taong walang nararamdamang takot, kundi ang mga taong hindi hinahayaang ang takot ang magdesisyon para sa kanila. At masasabi ko sa inyo, dahil naranasan ko na ito, na ang pakiramdam ng paglampas sa hadlang ng pag-aalinlangan at paggawa ng tila imposibleng bagay ay isa sa mga pinakamagandang karanasan na maaari mong makuha. Doon mo matutuklasan na kaya mo pala, at ang takot ay hindi higit sa anino na gawa lamang ng iyong isipan. Isa sa mga pinakamalaking natuklasan ko sa buhay ay ang pag-unawa na ang focus ang nagdidikta ng lahat. Ang inilalagay mo sa gitna ng iyong atensyon ay lumalaki. Mukhang napakasimple, pero ang simpleng ito ang dahilan kung bakit ito ay binabaliwala ng maraming tao. Karamihan sa mga tao ay abala sa pagtuon sa mga problema, mga alalahanin, mga utang, mga negatibong balita. At ano ang nangyayari kapag binigyan mo ito ng enerhiya mo? Lumalaki ang problema. Para itong pagdidilig ng halaman araw-araw, mas maraming tubig ang inilalagay mo, mas lumalakas ito. Pero sa kasong ito, ang halaman ay ang problema na ayaw mo. Naranasan ko ito ng personal nang umalis ako sa serbisyo. Wala akong plano, walang katiyakan, walang garantiya na magtatagumpay. Ang pinakamalinaw na opsyon sana ay ang maniwala sa takot, isipin ang lahat ng maaaring mangyari at manatili sa aking comfort zone. Pero sa halip, nagdesisyon akong ituon ang aking pansin sa isang pananaw. Nakita ko ang aking sarili na umuunlad, ang negosyo ko ay lumalaki, ang mga oportunidad ay dumarating. Sa una, wala pa nito sa pisikal na mundo, pero totoo na ito sa aking isipan. At nakakagulat kung paano nagsimulang bumukas ang mga pinto. Una sa Toronto, pagkatapos sa Montreal, at pagkaraan sa London. May mga taong naghahanap sa akin, may mga kliyente na dumarating, at napagtanto ko na parang direktang sinasagot ng universo ang aking pinipiling pagtuunan ng pansin. At napansin mo na rin ito, kahit pa ito ay banayad. Ilang beses ka na bang nagising na masama ang loob, iniisip na magiging kakilakilabot ang araw, at tila lahat ay nagkamali? Hindi ito isang pagkataon, ito ay focus. Ganito rin ang nangyayari sa kabaligtaran. Mayroon ka bang mga araw na nagdesisyon kang magiging maayos ang lahat, at biglang dumaloy ang mga di inaasahang bagay ng madali? Ito ang parehong batas na gumagana. Ngayon, kahit na ang agham ay nagpapatunay na ito, ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga taong nagdidirekta ng kanilang atensyon sa mga positibong pag-isip ay may mas malaking kakayahan sa pagbawi, mas matagal na nabubuhay, may mas mababang antas ng stress, at mas malaking kayamanan. Hindi ito mahika, ito ay resulta ng focus. Ang utak ay nagsasala ng milyon-milyong impormasyon araw-araw at binibigyang diin lamang ang itinuturing mong mahalaga.
Kung sinasabi mo sa sarili mo, wala akong swerte, hahanap ang iyong isipan ng mga patunay upang kumpirmahin ito. Kung inuulit mo, lagi akong nakakahanap ng solusyon, sisimulan ng utak na makilala ang mga oportunidad na hindi mo napansin noon. Naalala ko ang mga gabi na pagod na ako, hindi ko alam kung paano ko babayaran ang mga bayarin sa susunod na buwan, ngunit sinadyang pinili kong isipin ang gusto kong makamit sa halip na mawala sa mga paghihirap. Para bang nagtatanim ako ng mga di nakikitang buto, at ang bawat araw ng may kamalayang pokus ay isang pandilig na nagpapanatili sa halaman na lumalaki. Hindi ito madali dahil ang mga problema ay nanatili. Pero pinili kong huwag pakainin ang mga yon ng aking enerhiya. At unti-unti, napagtanto ko na ang realidad ay nagsimulang magkasundo sa aking pinapanatili sa aking isipan. Nakakatuwa na obserbahan kung paano sinasabi ng maraming tao na gusto nilang baguhin ang kanilang buhay, ngunit patuloy na inuulit ang mga pariralang nagpapalakas lamang sa mga problema. Hindi kaya mahirap wala akong paraan. Sa tuwing sinasabi ng isang tao ito, pinalalakas niya ang ayaw niya. Para itong isang takbo na gustong makarating sa linya ng pagtatapos, pero tumatakbo na nakatingin sa likod. Ang katawan ay maaaring gumalaw, pero ang direksyon ay magulong. Ganito rin ang paggana ng isipan. Ngayon isipin ang isang bagay na gusto mo ng husto. Baka ito ay isang pagbabago sa pananalapi, baka ito ay isang mas maayos na relasyon, baka ito ay kalusugan. At itanong mo sa iyong sarili, saan naroon ang iyong focus ngayon? Mas iniisip mo ba ang mga hadlang o ang mga resulta? Mas ginagastos mo ba ang iyong enerhiya sa pag-aalala sa maaaring mangyari o sa pag-isip na nabubuhay mo na ang eksaktong gusto mo? Ito ang pagkakaibang nagbabago ng kapalaran. Masasabi ko na nang matutunan kong baguhin ang aking focus, ang buong buhay ko ay nagbago. Hindi ito nangyari sa isang araw, ngunit ito ay hindi may iwasan. Dahil ang iyong pinapakain ng iyong atensyon ay magiging iyong karanasan sa buhay. At kung gusto mo ng mas malaking kinabukasan, kailangan mong magdesisyon ngayon na didiligan mo lamang ang mga buto na kumakatawan sa kinabukasan na iyon. Ang iba, hahayaan mong mamatay dahil sa kakulangan ng pansin. Ito ang simpleng pagpili, inuulit araw-araw, ang nagbubukas ng mga pintuan na dati ay tila nakakandado. Ang kapaligiran na iyong kinabibilangan ay may mas malaking kapangyarihan sa iyong buhay kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga tao. Para itong isang uri ng lupa kung saan itinatanim ang mga buto ng iyong mga iniisip. Kung ang lupa ay mataba, ang buto ay lalago. Kung ito ay may lason, mamamatay ito bago pa man tumubo. At ang katotohanan ay marami ang nananatili sa kanilang kalagayan dahil patuloy silang napapaligiran ng mga tao, lugar, at ideya na nagpapalakas sa mga gawin ng limitasyon. Marahil ay napansin mo na ito, kapag pinag-uusapan mo ang isang malaking pangarap, laging may sumusulpot na nagsasabi na imposible ito, na wala kang kailangan, na mas mabuting maging kontento. At kung paulit-ulit mong naririnig ito, isang bahagi ng sa iyo ay magsisimulang maniwala. Ito mismo ang naranasan ko. Sa mahabang panahon, napapaligiran ako ng mga tinig na nagpapaalala sa akin ng aking mga pagkukulang, ng kakulangan ko sa pag-aaral, ng aking tila kakulangan sa talento. Pero nagbago ang lahat nang magsimulang makihalubilo ako sa mga taong nakaabot na sa mas malayo. Nang makilala ko si Bill Gove, halimbawa, ako ay isang mahiyain na tao, natatakot akong magsalita kahit sa maliliit na grupo. Tinitignan ko siya sa entablado, sa harap ng 1,000 tao, at iniisip kong imposibleng magawa ko yon. Pero dahil lang sa pagiging naroon sa kapaligirang iyon, dahil lang sa pagtingin ko sa aking mga mata kung ano ang posible, isang bagay sa akin ang nagsimulang lumawak. At hindi lamang ito inspirasyon. Ito ay pakikipag-ugnayan. Hindi lamang ipinakita sa akin ni Bill kung paano magsalita, tinuruan niya akong maniwala na kaya ko. Sinabi niya, kung mahal mo talaga ang ideya ng pagtulong sa mga tao, mararamdaman iyon ng madla. Nanginginig ako, nagtatago sa likod ng takot, pero ang katotohanan na may isang taong naniniwala sa akin nang higit pa sa paniniwala ko sa aking sarili ay nagbago ng lahat. Iyan ang kapangyarihan ng kapaligiran. Hinuhubog nito hindi lamang ang iyong iniisip kundi kung sino ka. At nakikita ko ito sa lahat ng larangan. Ang mga taong gustong umunlad sa pananalapi pero nakikisalamuha lamang sa mga kaibigang nagrereklamo ng pera. Ang mga taong gustong mapabuti ang kanilang kalusugan pero patuloy na napapalibutan ng mga gawi at usapan na nagpapalakas sa kawalan ng pag-aalaga sa katawan. Ang mga taong nagsasabing gusto nilang baguhin ang kanilang buhay pero araw-araw ay kumukonsumo ng negatibong balita,
mga programang nagpapakita lamang ng trahedya, mga usapan na umiikot lamang sa mga problema. Walang paraan para magtanim ng mga pag-iisip ng kasaganaan sa lupaing kontaminado ng kakulangan. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang kapaligiran sa lipunan ay direktang nakakaimpluwensya sa pag-ugali ng tao. Mayroong isang sikat na pananaliksik na nagpapakita na kapag ang isang taong mataba ay may mga kaibigang mataba, ang mga posibilidad na tumaba rin siya ay tumataas ng malaki. Hindi ito isang pagkataon, ito ay impluwensya. Sa parehong paraan, kapag ang isang tao ay nakikisalamuha sa mga taong nagnenegosyo, tumataas ang posibilidad na maging negosyante rin siya. Ang kapaligiran ay isang salamin na nagpapalakas ng mga pattern, maging ito ay paglago o pagstagnate. Natutunan ko na kung gusto mong baguhin ang iyong buhay, kailangan mong piliin ng may kamalayan kung sino ang iyong pakikisalamuha. Hindi ito nangangahulugang pag-iwanan ang mga taong mahal mo, ngunit nangangahulugan ito ng pagdedesisyon kung aling mga tinig ang magkakaroon ng puwang sa loob mo. Nang magsimulang makinig ako kay Earl Nightingale araw-araw, nang magdesisyon akong punuin ang aking isipan ng kanyang mga mensahe sa halip na mga kritisismo sa paligid ko, isang makapangyarihang bagay ang nangyari. Nagsimulang magbago ang aking pag-isip. Tumigil ako sa pag-uulit ng mga pariralang pagkatalo at nagsimulang umulit ng mga ideya ng tagumpay. At ito ay posible lamang dahil pinili ko ang isang mental at social na kapaligiran na sumusuporta sa akin. Marahil ay nakakulong ka pa rin ngayon dahil sinusubukan mong lumago sa isang kapaligiran na sumisipsip ng iyong enerhiya. Isipin ito. Ilang beses ka na bang nakaramdam ng sigla sa isang ideya at, pagkatapos makipag-usap sa isang tao, ay nawalan ng gana? Ito ay refleksyon ng kapaligiran. At ang magandang balita ay maaari kang pumili ng mga bagong kapaligiran. Maaari kang pumili na makasama ang mga taong naniniwala sa mga posibilidad, maaari kang pumili ng mga aklat na nagpapalawak ng iyong pananaw, maaari kang pumili ng mga video at nilalamang nagpapalakas ng gusto mong maranasan, sa halip na palakasin ang gusto mong iwasan. Alam kong ang pagpipiliang ito ay hindi laging madali, dahil madalas na ang nakakalason na kapaligiran ay pamilyar, komportable, ito ang alam mo. Pero masasabi ko na kapag naglakas loob kang magbago, kapag nagsimulang palibutan mo ang iyong sarili ng mga tinig na nagpapataas sa iyo, sa halip na hilahin pababa, ang iyong buong buhay ay magsisimulang magkaroon ng bagong direksyon. Ang kapaligiran ay ang lugar kung saan ang iyong isipan ay mamumulaklak o malalanta. At sa huli, ikaw ang magdedesisyon kung saan mo itatanim ang iyong mga pangarap. Ang dapat mong tandaan sa lahat ng ibinahagi ko rito ay simple, hindi ang mundo sa labas ang pumipigil sa iyo, kundi ang mga di nakikitang gawin na iyong pinapakain araw-araw. Ang paulit-ulit mong iniisip ang siyang humuhubog ng iyong buhay, at doon mismo nagsisimula ang pagbabago. Kapag pinili mong palitan ang mga limitadong paniniwala ng mga paniniwalang nagpapalawak, ang lahat sa paligid mo ay magsisimulang tumugon ng iba. At kung ang ideyang ito ay nakaantig sa iyo, alamin na sa susunod na video na lumalabas ngayon sa iyong screen, akyat ka pa ng isang baitang sa paglalakbay na ito. Matutuklasan mo kung paano papalalimin ang pagbabagong ito para maging kahit 1% na mas mabuti kaysa sa ngayon. Nais kong pasalamatan ka sa pagsama sa akin hanggang dito at hinihintay na kita sa susunod na video.